sobrang kailangan din talaga dito mag-ingat ng TNC Pro Team na hindi sila mahulog sa trap ng isang Martis kung saan, pwede naman natin yan, no? I-trade onti lang. Early game lang naman eh. Huwag nyo payagan na mag-decimate chain dito si Sansui. Kung makapag 2 to 4 early kills dito si Sansui, bago mag 5 minutes, It's over. it's over. Yeah, mahirap makakuha kapag nabigyan mo ng early game talaga ang isang Martes. Bilang isa rin sa mga naglalaro ng Martes, alam mo kung gaano kataas talaga yung kahirapan kapag ganitong klaseng hero yung gamit mo. Pero ito na, ang magdedesisyon ng laban na ito. Game number 3, Blacklist International and TNC. Oh, yung Martis, galit na galit. Diba? Gigil na gigil, naka-flex eh. Op. Interesting to, teka lang, naka-pure range si Sensui. Oo nga, no? Oh yeah. Okay. First time ko nakita to sa Martis. Oo nga, no? Burn Well, di ba, nasasabi ko nga, malaginipig ang galawan ng isang Martis. Pwede mong pag-eksperimentohan. yung health. And po kasi ang habol ata dito eh. Poke at saka yung health regen, yung ginusto niya dito. Makes sense. Oo. It's unique, but it does make sense. Yeah, 1%, if I'm not mistaken, 1% kapag wala kang mana para sa impure range. Kapit ng brains. May breaks man. Pero, I mean, it's something different. Pero, may ano lang talaga, parang may hindi mayu-utilize on the Martis kasi wala yung cut of charge na usually makikita natin yung movement speed na pinaprovide. Lalo pag kailangan mo yung kapag reset kasi kapag wala na yung Asura's Wrath tsaka yung Mortal Coil, kailangan mo yung movement speed para makalayo ka sa mga kalaban mo. Ngayon, level 4 na para sa jungler natin. And Haji at itong si Sensui, magkikitaan lang muna din. Pero may pinaplano ata ang Phoenix Army din sa iba. Ay, sabi niya, wag na. 10 seconds mag-turtle na. May turtle na. By the way, si Hesu wala siyang flicker dito, so surprise factor of an heated setup. Medyo wala on the side of TNC. Clear lang dito sa gitna. First turtle is up. Mauuna sa pwesto ang Blacklist International at si Sensui. Oh, okay. 4 Uy. pa rin naman, 4 pa rin. Pero okay, hindi na nag-4 agad. Oops. Grabe. Oh, Uy, ang Edward! sakit dito. Full combo galing kay Edward on the bend things. Kaya pa ba ng TNC mag-contest kasi mag-invade si King Kong sa orange side. Haji nakahatak. Pero hawak kinuha ng Blacklist International yung turtle na walang problema. Dito naman sa bottom lane, King Kong kinuha ang orange buff ni Sensui. No, kailangan niyang tumakas. Parang naging call kagad ng Blacklist. Men, tingnan mo nga yung orange ko kasi wala dito yung ano eh. Wala yung bunny. Narinig yung red ray, sabi ni Sensui, kuha ka orange. Ako din, kuha din ako orange. Alam kagad eh. Alam mo na kung paano ang magiging import. Protection? Oops. Grabe, good call by Bentings. Defensan, tapos mag-i-invade din ng purple buff dito si King Kong at saka si Sensui din. So nag-trade lang sila ng invade. Yeah, pero that just means na kailangan protektahan to the big defense. Hindi niya nakita yung Martis. And it leaves Innocent free on the bottom lane. Kumbaga, may kill threat si Blacklist dito, pero ang medyo malungkot is nakapatid na. Yeah. Oo nga eh, no? Unlike nung game number 1, parang 3 minutes may deaths na kagad eh. May death na kagad. Pero itong mas nagiging maingat na magkabilang. Nakakapagtaka. Kasi kapag may bunny ka, alam mo, pag nag-level 2 ka, pwede gusto mo na kumuha ng kill eh. Pero ngayon, mas tahimik na funny para kay King Kong ang ating nakikita rito. Honestly, no need to rush for TNT Williams na super nagmamadali. Kasi all throughout the game, kaya patay ni Fanny yung Bruno. Kasi ang mahalaga lang naman dito is mapatay ni King Kong yung mga damage shield side ng Blacklist International. Kahit nga hindi niya pansinin yung Martis eh. Yung Bruno na lang yung maging hard focus niya mamaya. Tunnel vision niya na lang mamaya si Oheb bilang isang Fanny. And let's see kung makuha ba ng opportunity ang TNC para magawa yun. Second turtle, medyo matagal pa. So maghahanap lang sila ng mas magandang posisyon. And again, tahimik. Ito yung tendency nakita natin minsan sa game number 3, which is tahimik lang muna, saglit lang. Hinihintay yung mga second and third turtles. Parehas tayo matalo na. Hindi pong biglang bulaga na lang, wipeoutan na, non-stop, nag-aaway na sila. Oo nga, no? Parang sobrang nakakapagtaka to para sa magkabilang mga. Ito ko yung TNC. Even sa mga laban na nilaro nila nung mix 1 and 2, sobrang aga ng mga team fights nila. Sobrang ingat dito nung natin. Ito yung malukot kapag assassin ka, sabay yung purple tsaka yung turtle. Okay. Tigisan nyo na yan. Okay, tiyata mga kalaban dito, mga miyembro ng TNC. Uy! Wait. Tapos, Wala daw ganap eh. nag-connect yung ultimate event things, pero Renegade... Okay, Nakalabas. strange reaction. We have to check out. Nakalabas. Nakalabas. Okay. Nakatakas doon. And I think isa nakikita natin ngayon, no? Kung
paano din umikot ang Blacklist International and kung paano gumalaw si Edward. No, siya ang magandang tutukan dito kasi sobrang gandang ginagawa niya kay si Edward ang pangpuputirahin nila. At makakataka si Edward pero malapit pa rin si King Kong. Umikot-ikot ng cutthroat na lang. Kailangan niya nilapag na nga yung cutthroat. Hindi sapat yung energy, yung nilapag niya, yung damage. Edward, makakatakas doon. Na-energy gap dun si King Kong Abot sana nagamit yung cutthroat. Kaya lang 10 bits pa yung damage. Pero naramdaman ng Blacklist International yun. Okay, Goyo, na-force out dito yung Netherrealm. Inikutan dito yung Renji ng Blacklist International. Flicker away from Goyo, makatakas. Benteng! Hatak! At saka naman yung damage galing kay Innocent. First blood para sa TNC. That's a very big kill para sa TNC. Natapos yung BOD ni Innocent. And this is high time for TNC to play aggressive. Top lane, however, Top lane, Manny, Okay. force back. mahirap patayin yung Pakito kasi kapal ng shield din eh. Oo, tsaka pag nalumabag yung yung suntok niya. Pero si Haji, na-force out yung flicker. No flicker here para sa mid laner ng Blacklist. Oh, Hesu lumapit, knocked up. Walang mahuhuli doon, na-force out yung Primal Wrath. Sensui lumalapit, the Snipe coming in. Oh, nalabag si Haji pero si Sensui nakakuha ng kill. Onto Hesu, TNC needs to back off. May natira pa. May natirang buhay para dito kay Haji. At ngayon, ang Blacklist International, sabi nila, okay, kanina pa kami nagtitipi sa inyo kami naman ngayon ang susugod. Renji, ginamit na yung Circling Eagle. Mahuli naman doon si Goyo at yung purple buff. Wala sa side ng TNC. Pero si Oheb! Nahanap at nahuli si Innocent. A kill by the Filipino sniper. Solo kill. Solo kill pa at that. And ito na yung aggression na nagrarampa from Blacklist International, yung punish na nawala si Edith kanina and wala rin yung Divine Judgment mula kay Bentings. Sunod-sunod yung mga aggressive plays nila kasi alam nila wala namang gagawin yung TNC at that moment. Wow, unlike ng game number 2 na nakaunang makabasag ng top and bottom turret dito at TNC, sila naman ngayon ang nakakauna at lahat ng mga turtle rather, ay plano na nilang pitasin. Bentings, papakita, Renji na naroon din. Pero hindi nila alam kung saan nagtatago ang mga membership ng TNC. Netflix, mahatap dito si Renji. The knock full combo pero yung Netherrealm. Grabe, big save. Galing kay Haji at saka si Bruno ang makakalas hit ng Turtle. Nakuha ni Oheb. TNC, just like that, natalo sila dun sa Turtle. Sakto yung Netherrealm sa cutthroat. Ganda. Oo. Ang ganda, sobrang sakto yung Netherrealm. Clutch play para dito kay Haji. And ito yung magkagandahan ng mga ganitong klaseng hero. Hindi lang yung damage kapag kumpulan ka ang aasahan mo, kundi yung extended teamfight, yung kakayahan mong makaligtas King Kong, lilipat na at apat ng miyembro ng TNC nakita. Si Edward. Pero sobrang Sinalubong. kunat at ang sakit ng isang pakito. Pagsabak niya, tatlo yung tinamaan eh. Oo. Dalawa nga lang dapat eh. Pagsabak niya, uy, may funny. Sinalubong ni Edward Ganun katapang ito si Edward, pero si Sensui sa likod pupunta Mahuli siya, makaka-free hit pa dito si Innocent, pero dahan-dahan lang daw muna. Sabi dito ng TNC, gusto lang nila ma-secure ang purple buff nila at Blacklist will back off at makuha na naman ni King Kong ang kanyang purple. Pero nahatak dito si Renji! Surprise setup! Galing kay Bentings! Lumilipat na dito si King Kong, nahanap dito si Haji, pero si Haji makakapag-flicker, patakas. Oheb naman, nakaka-free hit din naman, hindi sila makalapit sa Bruno! And Sensui! Yung crowd control! More than enough! Blacklist wins the trade! I mean, as much as TNC wanted to win that team fight, Wala na. pagpasok nila, hindi na nila naabot yung Bruno and meron pang skills na natira on the side of Blacklist International and yung sustain, pati na rin yung damage na nanggagaling mula kay Bruno, especially with the Haskell and the Berserkers. Yeah. Actually, meron pang leg trades eh. Talagang sinisigurado niya lang na hindi siya kaya i-first down ng TNC. And nung nag-commit yung TNC, yes, nakakuha sila ng kill, pero hindi naman yung importanteng hero yung nakuha nila. Oh, grabe! From out of nowhere! Warning shot galing kay King Kong onto the side of Blacklist International na andun na ang damage ni King Kong. Pero still, not enough para makapag one hit delete. Natawa ako doon kanina. Pagsilid ni King Kong, yung butiki na lang yung naiwan dun sa may purple mo. Akala niya meron pa Pero ang problema, ang maganda naman, nakuha na niya yung purple ball. Jabog si King Kong. Ang hirap makapag-cover si King Kong ng side lane pag si Edward nagsisplit push. Ang hirap para sa isang Fanny. Itong ginagawa ng Blacklist International, hindi na nila tinitake yung kanilang purple buff Yeah. para wala masyadong makuha si King Kong. Kasi ang pwede mangyari dito is i-invade nila yung purple buff and that just leaves the other side na may butike na naiiwan dun sa side ng Blacklist International. Pupunta-puntahan lang nila yung purple buff dito ng Fanny. Tinan mo, tinatambayan na talaga nila. Lord is up. Good play, galing kay Bentings. Nahanap to si Haji, mahatak to si Haji. Yung damage galing kay Innocent. There goes the mid laner of Blacklist International. Pero makaka-free dito si Innocent. Pero yung damage ng Worldy. Oheb, pinapatan yung TNC. Innocent going forward. Edward, hindi makaka-hit
ng combo. Kiko, hinanap din si Edward Cutthroat. And there goes! Agent Zero, a kill. Galing sa jungler ng TNC. 1 for none ang naging palitan. TNC ang nakalamang doon. Available pa naman both junglers sa magkabilang panic na ito. Pero lamang in terms of numbers, ang TNC pwede nilang madaliin. May plano pa sila rin kaya. Okay. See kung mahanap ng TNC. Nakap, hindi malalabag. Si Heso. Aray, Ay, aray. na-force ang sakit! Aray. Na-force out ka agad yung Edith. Aray. Renegade naman, ginamit yung Circling Eagle pang zone out lang. TNC. Paano sila makakalamang dito? Snipes gonna miss. Oh, grabe yung ginagawa dito ng TNC. Pero katakataka eh, bakit ganito yung galaw ng Blacklist? I mean, it's hard for Blacklist to kind of engage against TNC kasi ayun, may hatak, may balibag, may damage from the cutthroat. Pero once nakita nila yung mga heroes na kaya nilang labanan, again, si Bruno, kaya niyang tayuan yung mga frontliners ng TNC. As long as nakakapag-breach siya, masakit din yung bola ni Bruno. Pero kanina kasi, nagkataon na nasa harap sila ng mga damage dealers. Boy, hawad ng ra, boy, TNC. sunod ka. Sinalubong nila yung mga bala ni Innocent. Okay, Ben, thanks ko seal play. Sino hanapin nila? Sensu trying to get away. Wala mahahatak dito ang mga membro ng TNC. Ito na yung lipad ni Renegade, the heel man going in. Pero so, Wala. Para sa TNC, 500 gold lead at ilang out lang. Ito naman si King Kong. Abot na dito. Be a big 5v5 fight. Zero! At mawawala naman si Ben Things. Si Goyo makakatakas. At TNC mahirapan na sila mag-contest dito. Blacklist with a great play. Galing kay Edward. Sila ang makakakuha ng Lord. Double knockout strike para lang masigurado na hindi makagalaw yung Kaja in that clash. Pinakita natin kapag walang Kaja, this TNC, they already disengaged. Sabi ni King Kong, ayoko na. Ayoko na si Lord Purple pa ako. Narinig ko yung boses ni Kuya yung nagre-repeat. Ay, sandali, si King Kong, ay, sinubukan niya din pensahan. At yun na nga, lilipad ang mga miyembro ng Blacklist. wow. In fairness, ang sakit din ng damage ni Haji dito. Ay, Oh my God! Naman! The full knockout strike combo! Naka-gloves na yan! Kabayin mo na yan! Mekus na yun! TNC! Nasurpresa si King Kong! Oh my goodness, hindi niya talaga ina-expect yun. Sakto, ang bilis ng reflex ni Agent Zero with the knockout strike. Grabe. Instant! Hindi binigyan ng pagkakataong makapag-blades eh. Oo. Nagka-throat eh. And again, Blacklist International. Pinapatunayan ni Rene J. Willing naman ako mag-adjust eh. Kung gagana, at ito na nga, yung pinapamalas ng kanilang kupunan. From hitman to hillman. Wow, ibang klase na si Rene J dito. 6,000 na ang gold lead ng Blacklist. Inumabot sa punto na ang TNC, kailangan na lang nila humintay. Defensive position, maghanap sila ng paraan at opportunity para maikot yung laban. Ito na yung purple dance. Ito na. Ay, pero Susuin, knock up there. Okay, Hesu, grabe yung damage galing kay Innocent, makaka-free. Pero ito na yung forward dash. Renegade going in, hanap si Innocent. Pero mahabol pa nila, Innocent, knockout strike, Wind of Nature. The force back, Worldy force back. Pero yung damage ni King Kong, nahanap doon si Haji. A surprise play, good defense by TNC na yung Blacklist nag-initiate, pero sila anong wala na isa. Actually, ang ganda ng ginawa ng Blacklist dun eh. Circling Eagle, tapos sumama si Edward para mapuntirya itong si Innocent sa may likuran. Kaya lang, ang bilis ng reflexes din ni Innocent eh. Yeah. Super rare na nga natin makita yun eh, no? Yung Circling Eagle na may guiding wind Oo. na may sinasabang kasama. Kasi usually pinanliligtas talaga ngayon yan. Oo. Pero sabi nila, okay lang yan. Kahit nga namatay si Haji, it's worth it for Blacklist International. Kasi number one, dalawang flicker. Yung number nila samantalang isa lang sa side ng Blacklist. Ay, sobrang importante pa naman ng flicker para sa ating mga heroes. For example, si Heso at si Innocent. Kasi may isang dash itong si Beatrix. Pero kapag ka nagamit kasi yun, pwedeng ikol kagad ng blocks. Okay, nakadash na, pwede na natin pasukin. And look at the gold earned. Innocent pa rin ang umaangat. Malaki pa rin talaga yung nakukuhang goal. Partida, ano pa yan, shared pa sila ni King Kong. Pero medyo naging, kasi yung laro ni King Kong, medyo defensive. Hindi siya super greedy pagdating sa mga gold na nakukuha niya. Pero ang pinakamalaking aspect ng game na to kasi is yung team fight na hindi natin nakikita yung burst damage na nagkagaling ng TNC. Meron sila ng nuke. Pero again, yung pag-force, ginagawang pag-force ni Blacklist International na sila yung nauna, binaburst ng kagad nila yung mga heroes na pwede nila makita. Hindi, kumbaga yung reaction ng TNC, it's not to fight, it's actually to just disengage. Long range bow. Kailangan tignan yung pwestuhan ng dalawang gold laners.
Innocent. Ito na naman, Oheb. Purple Dance. Purple Dance. Bentix. Conceal, Oh, conceal. sa likod. Conceal play. May hatakin ba sila? Mahatak dito sa Oh, Sensui. hinahatak. Lalapagan ba nila ng abilities dito? Makaka-free hit. Hesu, ginamit niya yung Primal Wrath. Lilipat dito si Ren. Innocent nakaka-zone out pa. Pero hindi. Ang dami ni onto Hesu. Mabibitas siya. DNC Pro Team. Kailangan ba nila lumaban dito kasi medyo delikado ang pustukan nila. Ay! Combo ni Edward. Nahuli na naman doon si King Kong. 5 versus 4. Mahirap makakontest dito ang TNC. Tignan natin kung meron silang magagawa. Si King Kong nandun sa may bandang likod. Naghahanap siya nakita yung cable, nakita yung proper cable. way. Pero dito na naman yung cable. Lilipad ata dito itong si Renny J. Pero hindi, atras. Oo, mahirap na talaga i-pull off yun. At na naman, Blacklist International gets the second Lord. Sobrang lala ng Purple Dance. Ginamit yung Divine Judgment para mahila yung Marty. Ito yung na-expect natin sobrang hirap talaga para sa isang Fanny. Yes. Kapag wala kang purple buff kasi isang pasok lang yung pwede mong gawin Ang problema, baka hindi ka na makaalis Yeah. doon sa gagawin mo. And Blacklist International, sobrang confident nila with 7k gold lead. And not to mention ang highest damage dealer natin ay si Haji. Hindi natin napapansin. Yung, Kasi kapag may team fight, Ghost Bursters lang siya, Oo. nagpa-bounce na yung lahat Grabe, ang dikit-dikit itong lalo din si King Kong. Delikado ka dyan, ayan yung sumusunod ko kanina pa. Atras muna, boss. Okay. Oh, Zone out. Okay. TNC. Okay pa dito ang TNC. makakahinga pa pero yung Lord na ay nasa may bandang ibaba. Kapag nakalapit ito, most likely ay mababasag na. Yep. Yung Torre rito, kailangan dumipensa ng TNC. Kumpleto pa naman ang kanilang kupunan. Ngayon, inililukulang nila yung Luminous na Lord na ito at makakasurvive. Hindi, makukuha pa rin ni Oheb. At pati yung gitna ay mababasag din nila. Tatlong lane. Mukhang makakalban na dito yung base ng TNC. Edward naka-strike para makatakas lang siya. Isang Torre ang naiwan. Nakadepensa pa sila. Yeah, kailangan pa rin mag-ingat ang Blacklist kasi nandiyan pa rin yung pick-off na sinasabi natin kanina. Yung Divine Judgment, yung Onward, yung Earth Shatter, and of course, pwede nilang gawin yan with Flicker. Uy, may conceal Edward! Flicker out! Oh, Pero pero- grabe, lumipad Kami din naman. si Haji at Renegade. Kami Third naman. round ba to? Lalaban na ba sila? Renegade! Ginamit yung guiding wind. Oh! Circling Eagle. Hesu, fourth back. Gagamitin ba niya yung Primal Wrath? Hindi. Innocent for the zone out. Retry. Bentix, Retry. Okay. Sensui. Turn around naman. King Kong. Nasa likod. Si King Ang Blacklist Kong. International. TNC Pro Team. Ito na ba yung oras nila para makahanap ng malaking play? Pero si King No, Kong no. nakita. Kailangan niya mag-back. Hatak! Hinatak ko naman dito si Sensui. Onto the Martes. And there goes. Hindi! Na-force out yung immortality. Andyan pa yung immortality ni Sensui. So yung sinubukan doon ng TNC na hatakin si Sensui para lang makakuha yung immortality niya, hindi nagawa ng TNC. Sobrang tapang nila, hindi na nga nakuha yung immortality, hindi nga nag-commit ng Netherrealm. Oo nga Haji sabi niya, no need. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sabi ni Haji sa kanya, malaki ka na Ikaw boy. na yan Ikaw na yan Ikaw na yan eh. Sabi ng kapitan mo, ikaw na yan Kaya mo yan. Grabe. Yung Ayun ikaw na yung naman, artist, oh. no? Ayun na yung Wala balance. ka. Betix, okay. Ito na yung circling eagle ni Renny J. At grabe, ang sakit ng damage! Galing sa Blacklist International, mga atakas pa dito, mga meron ng TNC. Betix, wala na siyang immortality. And there goes the Kaja. 5 versus 3. Goyo nahuli na rin. Ito na pa panahon ng Blacklist International para tapusin yung laban. Knockout strike kay Edward. Innocent forced to go back. King Kong nag-clear ng minion waves. At si Hesu ang mahuhuli. Pero pa silang canon. But one more minion wave. Doon lang miyembro ng TNC, Renny J. Naka-force back to si Innocent. Makaka-clear wave pa din ng TNC. Base lock para sa Black and Blacklist International wins the series. Wow! And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Grabe, what a way